pupunta ako sa topic ko, kasi politics pa rin naman 'to, kay Eman Bacosa. Napanood ko kasi yung kanyang interview kay Jessica Soho. Sino nakapanood sa inyo? Raise your hand. Alam mo, nakakaiyak yung bata kasi yung pinagdaanan niya. Naalala niyo noong 2022 kaya galit si Jinky Pacquiao sa akin at saka si Dodong Manny ba? Nung in-expose ko yan na hindi niya sinusuportahan yung kanyang anak. Okay, pag-usapan natin yan kasi importante yon. Bakit nga ba, teka, niready ko yung libro, si Jinky Pacquiao ang eksenadora dyan. Pero good thing, hindi naman tayo mapipigil kasi nanawagan yung nanay ni Emma na, parang dapat they're okay, din tayo nagdadadakdak dito. Well, this is, free speech, darling. So here's the thing, pating. Okay, dito sa librong to ni Attorney Vic Rodriguez, and this is still available, alam niyo yan, di ba? Dito sa page 70, at saka kahit sa inquiry, tignan ninyo. Ayan, Ayan, nakita nyo? Okay. Yung ano na yan, page na yan, mga palangga. Okay? Okay. So, nakasulat dito, noong 2006, in January 2006, Rodriguez accepted a pro bono client. So, itong si Joanna Bacosa, na ang ganda pala ng babaeng ito, nang walang retoke, nakita ko kahit na medyo chabi-chabilita katulad sa akin, di ba? Maganda siya. So siya, ito nakalagay po yan sa libro ni Attorney Vic. Bakit kailangang pag-usapan si Eman? Kasi konektado to sa pinaglalaban natin. Dahil inilaban ko yan si Eman noong 2022. Pero bago natin puntahan yung 2022, ito muna, 2006, dahil walang pera, si Eman, ito si Pacquiao, ito si Joanna. Lumapit kay Attorney Vic Rodriguez para maging lawyer siya. Dahil ito si Manny Pacquiao, hindi na nga sumusustento sa kay Eman nung time na yon, which is nakita nyo sa interview. Nakatira sila sa North Cotabato, yung bahay nila payak lang, although better than other regular Filipinos sa atin, better, maganda ang pamumuhay. I mean, it's not hindi fabulous, simple, kumbaga payak na pamumuhay. So ngayon ang punto de vista lang natin dito, mga kababayan. So dito sa picture na to, ibig sabihin yan, ino-honor ni Pacquiao yung bata nung mga siguro 4-5 years old ito. Kasi, 4-5. 2006. Kailan ba pinanganak si Eman? So, kung 2006 yun, ilang taon na siya ngayon? Okay, so pinanganak siya 2004. So, 2 years old. 2004 siya pinanganak, kung 21 years old sa ngayon. So, kung 2 years old si Eman, ito yung yung formative years is 5 to 15, di ba? This is kung 2 years old siya, toddler siya. So, anyway, so dito sa libro ni Attorney Vic Rodriguez, nakalagay dito na sa kabila ng kasikatan ni Manny Pacquiao, di ba? Tinanggap niya ang kaso nito, ni Joanna at ng anak niya kahit wala silang pera. Kumbaga parang ang pinupunto ni Attorney Vic, bilang abogado, hinarap niya yung laban kahit napaka-famous ni Pacquiao at hindi pa kilala si Attorney Vic Rodriguez nung time na yon. So anong pinaglalaban dito sa libro ito? Ang sabi dito na etong si Eman at saka yung nanay niya, inilalaban yung kanyang child support. Okay? Kasi nung una nagbibigay-bigay, tapos later on hindi na nagbibigay. Kaya kinontak si Attorney Vic Rodriguez, para maging lawyer, para ibigay nito ni Manny Pacquiao ang suporta dito sa batang ito. Pero dito sa librong ito, hindi nakalagay kung nanalo sa kaso or what or inatras. Kasi may nakalagay dito sa book na January 31, nung 2006, ay tinawagan ni Pacquiao, si Joanna Bacosa na, parang sinigaw-sigaw na, kung kanino ka pa lumalapit, okay? Then mag-comment na tayo. Okay, 2022, meron kasing, kahit balikan niyo yung vlog ko, meron kasing very na malapit kay Eman. Kung 2022, 17 pa lang siya noon. 17 years old siya. Yun yung panahon ng kampanya. Kaya sabi ko nga doon, kay Dodong Manny ba, sabi ko, Dong, naon sa man ka, Dong? Nga naman ang imong anak ba, na hindi ko pa kung pinangalan ko yung bata. Sabi ko, ang anak niyo mo sa Japan ba, Dodong? Sabi ko ng ganon. Nagbigay-bigay ka ng pira sa eleksyon, na ganon-ganon ka, pero ang anak niyo mo, hindi mo binibigyan ng pira. Tapos, pumunta sa Jensan, hindi mo hinarap. Di ba tumumpak? Ba't pakinggan nyo sa interview? Ka-interview ni Jessica Soho. Yung mga nakafollow sa akin, naalala nyo sinabi ko na si Eman Okay, 2022, nagsabi nga ako kay Dodong, naon sa mga Dodong. Nga naman, hindi mo nagbigyan ng pera si
Eman, si Eman. Anyway, nag-match yung aking vlog na talagang si Eman pumunta at ang ayon nga sa Chika Boom Boom ng pinakamalapit na close kay Eman na binastos-bastos ni Jinky Pacquiao yang si Eman. Naramdam mo naman eh. Kasi ganito yun, mga palangga. Ito yung kinagagalit natin bilang isang inahan. Nakita niyo yung situation ni Eman, di ba? Yung bahay nila payak. Yung bata, 10 years, hindi nakita ni Pacquiao. So, sabi ng mga nababasa natin, hindi daw mabait si Manny Pacquiao. Kasi kung makajos ka, hindi mo dapat tignan natin yung sa comment. Ang ganda ng mga comment ng mga tao. Kung makajos ka, dapat hindi ito mo, 170 yung kung makajos ka, dapat hindi ganun yung pagtrato. Okay? Pero may good news naman tayo mamaya sa ating mga pagbabalita. Sabi ng ng comment, simpleng tao, may takot sa Diyos daw si Eman. Sabi ni Paloma Guadalajara, PS, nasasaktan lang ako para sa bata. Sabi niya, masaya ako kay Jinky at Manny, pinagpala sila. No, kung intindihin mo yung lalim, mamaya mag-comment si palangga nyo. Sabi ng isa, lumaki daw na may malaking respeto si Eman sa ama nang walang galit. Anong ibig sabihin? Product yan ng magulang. Kasi 5 to 15-year-old, yan yung informative years. Yan yung kung ano yung bata because of molding o pagpapalaki ng kanyang magulang. Di ba? Kinuwento ni Eman, unang husband ng kanyang nanay, failed, sinasaktan sila. Pangalawa, si Sultan pala, Datu. Si Sultan, naging tinrato siyang anak, then ayaw ng nanay niya mag-boxing siya, tapos tumatakas pa sila para lang mag-boxing, ganyan-ganyan, kasi gusto niya supportahan yung passion ng bata. So, at least kasi ganoon naman ang buhay eh, 'di ba? Failed marriage, then okay, nakakuha ka ng boylet na okay, ganoon, pangatlo, ganyan. Formative years ni Eman, napakahalaga yon, napakaswerte ng bata. Kasi meron siyang kinikilalang ama at nanay na nagtataguyod sa kanya, although ayaw ng nanay niya na mag-boxing siya. Tapos talagang nag-push siya. Hindi siguro yun talaga yung kanyang destiny o kanyang kapalaran. Ang sa akin lang, kung ating babaybayin ang mga bagay-bagay dito sa librong ito, sa mga article, magkasama naman sila nung bata pa, di ba? Ayan, kasama naman sila. So, ibig sabihin, alam ni Pacquiao na anak niya to. Pero bakit for 10 years, sabi ng bata, hindi sila nagkita, tapos he's longing for, sabi niya, kahit ngayon siguro, hindi walang panahon si Pacquiao. Kasi sabi ni Eman doon sa interview, sabi niya, umiyak nga siya, di ba, na pangarap niya na makasama man lang kahit isang araw yung kanyang tatay. So, ibig sabihin, hindi pa sila nagsama, optics lang. Yung doon sa Trila, in Manila, na nandoon si Jinky, optics lang naman. Mabait lang yung bata, nagmano. But, mga kababayan, ang punto de vista dito, ang pinakamaganda, hindi na natin buboljakin si Pacquiao, pero kailangan natin intindihin kung ano yung nangyari. In-honor niya na, di ba? Kung di ako nagkakamali, yung birth certificate, ay naging Pacquiao na siya talaga. Kasi nung nakaraan, Bacosa, di ba? Yung kanyang ginagamit. Tignan natin dito. Okay? Yeah, Bacosa, di ba? Ang kanyang ginagamit na apelyedo. So now, mga kababayan, ngayon, buti na lang, walang psychological effect kay Eman yung nangyari. Kasi sabi niya, naiinggit daw siya sa mga bata, na nakasabay niya, na lumaki, kumpleto ang tatay. Tapos si Manny Pacquiao, ang press release ng time na yun, mabait, makajus, makatao. Di ba? Yun lang naman tayo sa totoo, makajus makatatas, wala palang suporta yung mga anak. Alam ko, kino-cover up ni Eman yung kanyang tatay. Siyempre, di ka magsasabi tatay mo yun. Pero hindi naman tayo syonga bells, mga kababayan, para hindi natin malaman yun. So now, hinanap ko lang yung article dito. Okay, here we go. Okay, sa PEP. Okay? Ang punto de vista ni Palangga niyo, Maharlika, dahil nga tinapik natin ito, okay? Sabi ni Eman, grabe, pero at least na in-honor na siya. In-acknowledge na siya ng tatay niya. Okay? Sabi niya, ni Eman, nung bata pa ako, lagi akong magagalitin. Naiinggit ako sa ibang bata, lalo na kapag makikita ko yung my Father's Day, nakikita ako kasama nila yung papa nila. I always long for my father's love ever since I was a child. Yun yung pinagkait ni Manny Pacquiao. Na hindi niya kailangan, na hindi na kailanman ay hindi mo mababalikan. Informative years yun eh. Toddler years, informative years, teenage years.
'Di ba? Kaya sabi nga ni Eman, nag-sorry daw sa kanya yung daddy niya. Dapat lang, 'di ba, na mag-sorry. Ngayon, ano ba ang mga binanggit pa niya dito sa kanyang statement? Tignan natin. Ay, ba't ang iksi naman, ba't ang iksi naman ng ano niyo, ng balita niyo? So anyway, napanood ko naman na 'yun. So ngayon, punto de vista. So bulaan, 'di ba? Naging bulaan si Manny Pacquiao. Kasi nga siyempre si Jinky, talagang natatakot siya siguro baka mabigyan ng pera o ng parte ng yaman yung bata. But actually may karapatan yung bata, ha? Sa batas, may karapatan 'yun. Ngayon, sabi nga ng mga nag-comment kanina dito, na mabuti pa daw yung pamilya ni Jinky Pacquiao ay nagpapakasasa sa pera no ni Pacquiao. Pero yung sarili niyang anak, 'di ba, nagdusa. Kasi lumaki sa hirap, which is true. So, bibili ba ako kay Manny Pacquiao? Hindi, 'di ba? Bakit ka bibilib? Yung anak mo pumila dun, hindi mo kinita, alam mo na may anak ka. Kasi kung nasa puwesto ako niyan at saka hindi naman na siya bata, 'di ba? Hindi na siya bata, maintindihan mo nagkamali ka. Lahat naman ng tao nagkakamali, walang perpektong tao dito. So, puwedeng alam mo may anak ka, kung ako gano'n, ako kunwari si babae ako, may anak ako, sasabihin ko dun sa jowa ko, "May anak ako, nagkamali ako or whatsoever, kung gusto mo pa akong makasama dahil nagkamali ako, take it or leave it, sama mo yung anak ko. Kung ayaw mo naman sa akin, maghiwalay na tayo." But pinakaimportante yung anak. Okay? So, hindi ako bibilib sa kanya. Pero thank you na rin. Kasi in-acknowledge niya yung bata. Anak mo yan, dugo mo, kamukhang-kamukha mo, eh. Siya nga pinakagwapo sa lahat, Piolo Pacquiao. At napakabait yung bata. At si Eman, God is good sa mga mabubuting tao at hindi ko naman sinabi masasama yung mga anak na iba ni Pacquiao. Pero nakita mo, yung mga anak ni Pacquiao, kilala lang sila as anak ni Pacquiao. Pero si Eman, nakilala natin siya as Eman Bacosa. Undefeated, 'di ba? Magaling, hindi pa nanatalo, and I am praying for that kid. Kasi inilaban ko siya noong 2022, gusto ko nga interviewin 'yan, eh. Sabi nung nagsabi sa akin, actually gusto nung, ayoko na lang banggitin baka tapos naman na 'yon. Ang sabi ko, "Ilang taon na po 'yan tita?" Sabi kong gano'n. Tito pala. Tita, tito. "Ilang taon na po 'yan?" Sabi kong gano'n. 17. Ay, sabi ko, hindi pa yan pwede interview, bata pa yan. Huwag natin isalang sa ganyang ano yung bata. But ganun pa man, mga kababayan, here's the thing pati ngayon. Di ba? Nakita nyo dun sa Trila in Manila. Wala namang, hi, hello lang. Nag-hi lang si Eman Pacquiao. Still, sa loob-loob ni Jinky, tangin na makakahati pa to sa kayamanan namin. Di ba? Mamaya pupunta tayo dito sa kayamanan kasi maganda yung topic natin, 'di ba? Maganda 'to. Dahil politika 'to, eh. Ang question ko nga, bakit kaya inhonor na ni Pacquiao? Wala na siyang choice. Kasi kung hindi inhonor ni Pacquiao, si Eman, kitang-kita naman, carbon copy si Eman, pero kumbaga mas lamang ng 10 paligo itong si Eman Pacquiao sa tatay. Maganda kasi yung nanay niya, eh, without retoke, 'di ba? Walang retoke yung nanay niya, very mukhang mabait pa yung nanay at base din sa librong pinakita ko sa inyo, ang nanay ni Eman ay nag-work sa Pan Pacific Hotel. Actually, Pan Pacific Hotel. So ngayon, doon mo makikita kung sa tingin niyo ba kung naging Eman Bacosa ba si Eman? Kung ba si Eman sa tingin niyo medyo napariwara ng landas, i-o-honor kaya siya ni Manny Pacquiao? Yes, may lahing Hapon yung kanyang nanay, sabi ni Asha. Oo nga, kaya pala maganda si Joanna. So, ang tanong ko sa inyo, sa tingin niyo ba kung hindi naging Eman Bacosa, si Eman, i-o-honor kaya siya ni Pacquiao? I don't think so. Na-force siya na i-honor kasi nakakahiya naman. Nakita ng tao, nag-excel yung bata. Eman Bacosa, tas didedmahin pa rin ni Pacquiao. Kumbaga, kinalimutan na nga niya for 10 years, hindi na nga niya sinuportahan. Kasi tinanong siya ni Jessica Sohoy, si Eman, sinusuportahan ka ba ng daddy mo? Sabi niya, from time to time po. Siyempre, hindi naman pwede sabihin ng bata, hindi, yung daddy ko, pumila kami, ganyan-ganyan, dinedma kami. You're not gonna say bad things sa tatay mo. Which is naintindihan natin yan. Pero, nakikita natin, nung tinor tayo sa bahay, parang kasama tayo. Nung tinor, tayo, kasi nakita natin sa vlog ni Jessica Soho, di ba, payak, foam lang, yung parang, I don't know, kung Uratex, mumurahin lang yun, ganyan yung kama ko dyan sa Pilipinas, binibili ko lang sa kanto, yung sa mga palengke, di ba, yan mga kama ko, mga ganyang kaliit, minsan pag
nagluma na, nagminis-nis na. So, ibig sabihin, talagang hindi siya sinuportahan financially. Di ba? Pero, good thing kasi in-honor na siya. Okay? Kaya lang ang question natin, ano ba ito in preparation for 2028? Kasi, hindi maganda sa image ni Pacquiao na ang bata nag-i-excel, nakamukhang kamukha niya, i-ignore pa rin niya. Kaya nga noong 2023, in-honor niya na first time. Tsaka mapapansin mo, yung relationship nila is, although si Eman talagang, yung nga, talagang anong-ano siya, yung sabik na sabik sa kanyang tatay. Pero si Manny, parang nakikita ko hindi ganun kasi wala naman silang nabuo na relationship. Okay? Sabi ni May Perez, kasi sumikat na, pwede rin yun. Kasi kung ako, in-honor na kita, well, hindi ko na magagawin sa anak ko yun. Di ba? Kunyari lang, ako si Pacquiao. Di ba? Ang gagawin ko, mga kababayan, i-introduce kita sa mga anak ko. Anak, mag-reunion tayo. Shout out sa sa friend ko. Okay, pinag-uusapan namin kasi may first marriage siya, may first and second marriage. First, second, and third din si bakla. So, pinag-uusapan namin to tungkol sa issue na yon. Oo, tungkol sa mga anak-anak. Yung anak niya, dalawang anak niya sa una, din yung anak niya na isa, dahil tatlo yung anak ng friend ko, yung isa doon sa pangalawang partner niya. So, pinagsama niya tong tatlong to, talagang kumbaga bonding yung mga bata kahit magkaiba yung tatay, you know? Yun yung ina eh. Kumbaga para alam mo yung manok, kaya nga ang manok na munga sa Ilonggo, yung inahing manok, yung hen. 'Di ba nakikita nyo ang hen? 'Di ba yung pagdapit hapon, yung manok gumaganon yung pakpak niya, tapos iniipit niya yung kanyang mga anak dito. Manok yun ha. Manok, yung piso niya, yung chicks niya. Iniipon niya, hindi yung tao. 'Di ba? Kinakain natin yung manok. Pero tignan nyo, wala silang utak na katulad ng mga tao. Ginagano ng manok every hapon. Naalala ko yung namin yung mga manok namin ng bata kami. Yung manok nakikita ko, ginagano niya inaakay niya. 'Di ba? Si Pacquiao, hindi siya naging manok sa kanyang anak. Ano siya? Kayo mag-comment diyan. Pero ang punto de vista natin dito, maganda kasi in-honor niya. Yun ang kagandahan. Kasi nga sabi ninyo, sikat na. Dahil kung hindi niya i-honor niyan, matatalo siya sa susunod na eleksyon. Pero sa 2020, tatakbo na naman uli yan eh. Pero if I were you, huwag niyo nang botohin. Marami naman na siyang pera eh. Kasi, sabi ni Palangga, ano ang komento ninyo? Baka nga may iba pang mga anak pa si Manny. Sabi si Kato. Di ba may in-expose din tayo na isa dyan? Okay? May in-expose din tayo dyan. Baka nga hindi lang isa. Si Manny pala tuka ng palay, sabi ni Wawon, okay? Hindi manok pero naging, sabi ni Kate Watson, hindi manok pero naging sabongero. Limliman, okay, sabi ni Emily. Okay, ngayon, mga kababayan, alam natin, alam ko yan. Kasi meron akong not personal, meron nag-chuchu sa akin na very malapit kay Eman nga, na talagang galit na galit si Jinky dyan sa batang yan noon. Nakita mo naman plastic dun sa Trilla, Manila, di ba? Hindi nyo naman maubos yung bilyon. Kasi kinompute ko. Siyempre dapat tayo mag-compute. According dun sa na-compute natin sa mga reports, well, hindi naman 100% sure yun. Mga estimate lang. Na meron daw asset si Pacquiao, okay, na 30 billion. Lahat-lahat na. Okay? 30 billion pesos. Okay? 30 billion. Kunyari lang. Okay? Ganun yung asset niya. O sige, payatin natin. Wag ng 30 billion. Okay? 30 billion. Okay, tignan natin nga kung magkano asset niya. Okay, 30 billion. Anumpit natin yung kanina nasa ba yung computation ko. So kung 30 billion yung kanyang asset, net worth pala, net worth. Kung 30 billion kunyari, ang net worth ni Manny Pacquiao, dahil in-honor niya na yung kanyang anak, pag namatay si Pacquiao, doon na tayo sa mana, ay makakakuha si Eman. Pero syempre ayaw naman natin siya mamatay dahil yung bata pa naman siya.
Asan na ba yung computation? Kasi pinag-usapan namin doon ng mga friends ko, kaya gusto ko lang i-share ng bonggang-bongga. Itong mga yaman-yamana, ito lang naman ay napag-uusapan natin. Para alam nyo, kung kayo dyan ay mga ganitong klaseng sistema, ganitong klaseng buhay, alam nyo na kung magkano ang inyong mamanahin sa banga. Okay. So kung 30 billion, ang net worth ni Pacquiao, meron bang matatanggap si Eman? Yes, pag namatay si Pacquiao. Pero hanggat buhay pa si Pacquiao, walang matatanggap si Eman. Unless nabibigyan ni Manny si Eman. Sabi nga ni Eman, di ba, inopera daw siya ng daddy niya na mag-aral ka na lang sa Amerika. Huwag ka na mag-boxing-boxing kasi mahirap yan, ganito, ganon. Kaya lang yung bata talaga, pinush yung kanyang passion. And I'm praying for this kid na sana, mapantayan niya o malagpasan niya yung record ng tatay niya. Kasi magaling eh. Di ba? Tsaka mabuting bata. Di ba? Pinagpapala kasi mga mabubuting bata, sabi nga nila. So ngayon, kung 30 billion, kunyari lang to net worth ni Pacquiao, mga palangga, sa batas ng Pilipinas, okay, mayroong mamanahin si Eman. Doon na tayo sa mana. Okay, at saka, shout out doon sa ibang anak ko, meron, sabi ni Ambisyosa, may anak din yan si Lulong Manny sa Tagatagum, di ba? O marami pala. Shout out kayo sa kung may mga anak pang iba si Manny, Jinky, shout out sa'yo Wala ka dito magagawa, Day. Kung mamamatay si Manny Pacquiao, nauna siyang mamatay, yung mga illegitimate child ay mayroong karapatan to get the heir. Okay? Let's say for example dito sa computation. Kung 30 billion ang net worth ni Pacquiao, mga palangga, sabi dito sa batas na ang ilan ang anak ni Pacquiao? 5, di ba, kay Jinky? Yung 5 bata na yan at saka yung surviving spouse, which is si Jinky, ay makakatanggap ng what? Ang sabi dito, sa bawat legitimate na tagapagmana ay mayroong tinatawag na, asan yung ballpen natin? 2 units. Okay? 2 units. Ibig sabihin, sa bawat legitimate, computation to ng pera 2 units. Yung illegitimate, pero inacknowledge si Eman, 1 unit lang. Okay, yan pala yung batas natin. Hindi ko na isa-cite yung batas kasi hindi man tayo abogado. So meaning, kung i-divide natin yung 30 billion na net worth ni Pacquiao, pag namatay na siya, minus the estate tax and everything, kumbaga malinis na to, 30 billion, ito lang for education, Kasi baka may shoutout nga, sabi ko sa mga ibang anak ni Pacquiao, meron daw sa Tagum, sabi na nag-comment dyan, hindi ko alam yan. So meaning, 30 billion, okay? So ilan ang ni Pacquiao? Si Jinky, 5 anak, so 6 times 2 equals 12 units. Then si Eman, 1 unit. So that is 13 units. So i-divide natin ngayon, 30 billion divided by 13 units equals what, mga palangga? 2.307. Okay, 2.307 billion pesos. So meaning, okay, kung per unit is 2.307 billion, ang legitimate na tagapagmana, which is Jinky at 5 anak, ay may tig 2 units, ang mamanahin nila, pag namatay si Pacquiao, na may ganyang net worth, 4.614 billion per legitimate child. Okay? And legitimate, a surviving spouse, si Jinky. So meaning, kung mamatay si Pacquiao bukas, for the sake of this conversation, si Eman ay magiging 2.3 billion richer. Si Jinky naman ay 4 billion, whether she like it or not. Mga palangga. Okay? User 1075, shout out sa'yo sa Bahrain, sa TikTok. Okay? So, sa ayaw at sa gusto ni Jinky Pacquiao, pag namatay si Manny ngayon, tapos ang net worth niya 30 billion, instant
billionaire si Eman. So si Jinky, 4 billion, 4.6. Yung mga anak niya, 4.6. Pero may nagsabi nga, what if? Okay, so mag-compute tayo kasi maganda to, mathematics. Okay? Let's say for example, meron pang 5 anak si Pacquiao. So 5 yung illegitimate kunyari na in-honor niya. So 6 plus 5, di 11 yung anak niya. Chika boom boom lang to. Magkano kaya? Kasi numbers to masarap pag-usapan. Okay, 30 billion. Ilan sila? 11 plus si Jinky. That's gonna be 12. Okay? 12. 12. So, 12. Okay, 12. Teka, ilang units yon? 12 siya. Anyway, wag na nga. wag na nga. Wag na nga natin. Wag na nga natin computein. Pahirapan pa ako. Ang dami ko nang kinocompute. Ang dami ko nang, sabi nga ni Ben, ang dami mo na iniisip sa buhay, magko-compute ka pa. Wag natin computein. So, mga kababayan, doon lang tayo sa 30 billion. So, ibig sabihin, kung mamatay si Manny ngayon, at na-honor na si Eman, 2 point something billion richer siya. Whether sa ayaw at sa gusto ni Jinky. So you learn from that computation, ha. Ano sa tingin ninyo? Susan Ziquera, ano sa tingin ninyo? Kaya kailangan ni Jinky na alagaan si Pacquiao para magtagal ang buhay. Alam na this, sabi ni Florin Caizo. Oo. Kasi, si Eman bata pa eh. Pero kahit anong mangyari, makakatanggap talaga to si Eman. Sa ngalan ng batas. Sabi ni Minchi, nag-give up na ako sa pag-compute. Oo, kasi mag-units pa ako eh, di ba? Ayoko na pahirapan, Minchi, di ba? Compute pa tayo, na-compute ko na yung 30 billion kanina eh, sa anim na anak, di ba? Pahirapan pa natin yung sarili natin. Alright, hatiin muna. Sabi ni Amit Marlica, hatiin muna ang 50%. Ano muna, sa 30 billion, 15 billion, mapupunta muna kay legitimate spouse, then 15 billion hatian ulit ng mga anak. Yung computation ko doon kaya parang, huwag na natin guluhin, Army. Na-compute ko na yun. Sabi nito, labas na kayo mga anak. Oo. Pwede yun kahit hindi niya in-acknowledge. Sa DNA yun. Pwede yun eh. 'Di ba? Hindi pwede yun kasi may karapatan sa atin sa Pilipinas yung mga illegitimate. Okay? Si Manny lang nasa sport ang yumaman, sabi ni Viola. Bihira talaga sa lalaki. Iisa lang ang ang tsorbahin, sabi ni Beautiful Life. What if ipalipat lahat ni Jinky sa mga anak niya ang lahat ng ari-arian ni Manny tulad ng ginawa ng kaklasiko para di makahabol ang legitimate son, ang kanyang asawa, edi walang makukuha si Eman, sabi ni President Bangag. Depende yun, mga palangga. Pwedeng ilaban ni ni Eman. Pero kasi, well, pwede actually. Kasi kunyari, ngayon, kasi kung buhay pa si Manny at i-gift niya sa mga anak niya, anak, ito yung 15 billion, pwede wala siyang makuha. Pwede siyang walang makuha. Kasi binigay niya na yun eh. Kasama sa hati ang asawa ni Mami D. Sabi niya siya na D. Alam, for the sake lang to ng conversation. But syempre ayaw naman natin. In fairness naman kay Manny Pacquiao, na-meet ko yan ng ilang beses. Naging marupok lang siya. At saka ang ayaw ko lang kay Dodong Manny, yun nga, yung pinabayaan niya si Eman. For 10 years, Dong, hindi mo na maibabalik. What if yung iba pa yung sinasabi niyo sa Tagum? Mahirap talaga. So, ang punto de vista naman natin dito, at least in-honor niya na, in-acknowledge siya na para mabilis ang pag-angat ni Eman Bacosa. Actually, kahit hindi gamitin yung Pacquiao basta magaling siya, sisikat siya on his own. Kasi tignan mo, siya yung nagsumikat. Yung mga anak ni Manny Pacquiao na iba, di ba si Jimwell, tignan mo, magiging lolo na siya. Nandito ngayon sila sa LA nakabuntis na ng bongga-bongga, pero nasa tamang edad na rin. Kilala lang sila as children ni Manny. Iba si Eman. Okay? Iba si Eman. Naggumawa siya ng sarili niyang pangalan. Babylin's Kitchen, grabe naman, di kasali yung boylet ni Mami D. Pwede naman yun, nabibiyayaan din naman yun di ba? Mahaba ang laban sa korte niyan dito sa Pinas, sabi ni Minda Diaz. Oo nga. Ayun, ano lang naman natin, pero I don't think na itong si Eman at saka yung nanay niya maghahabol. Di ba? Mga mababait naman. Pero ang sa akin lang, kung mahal naman ni Manny, yung kanyang anak, regaluhan niya na ngayon si Eman.
'Di ba? Patayuan niyo ng bahay para naman maranasan naman din ni Eman. Pero you know what, sa totoo lang, minsan magpapasalamat ka rin, eh. Totoo 'to, eh, na tignan mo, hindi yung mga bata na nakaranas ng kahirapan, ng delubyo sa buhay, mas yun pa yung nag-e-excel. Totoo yun. Kaya kayo, 'wag niyong isipin na kaluluoy, kawawa kayo, nakaranas kayo ng ganitong kahirapan, gutom. Pero yan yung makakapagpatibay sa'yo kung ano ka ngayon. Yung mga laki sa yaman, walang alam yan. Hindi marunong maghugas ng plato, hindi marunong maglaba, hindi marunong magluto. Pagdating yan, 'pag na nawala na lahat ng yaman nila, pagdating niyan kawawa yan. Kaya maganda din yung foundation ng isang bata na maranasan mo yung mali-mali ng buhay. Maranasan mo yung hirap, hindi lang puro sarap. Eman is good looking compared to his siblings, sabi ni Selma Ang. Well, ako naman, nakikita ko naman mukha namang mababait. I don't know, hindi ko man kilala yung mga bata. Mukhang mababait naman yung mga bata ni ano, mga anak ni Manny. Sana nga lang, ang punto de vista ko lang, sayang kasi yung formative years ng bata na alam mo umiiyak, ramdam mo yung hapdi, ramdam mo yung sakit. Kasi iniisip ni Jinky no'n, nagbigay ka pa diyan ng milyon-milyon din sa batang 'yan. Pero 'di ba yung press release nila nagpapabahay sila? Nagpapabahay sila sa ibang tao, pero yung sarili mong anak hindi mo napabaya, nabigyan ng pabahay. They are better than spoiled brats, sabi ni Leona Benavi. Totoo yun. Kaya yung mga batang lumaki katulad ni Eman at saka excuse me, Eman ha, nakakapagsalita ng Hapon at nakakapagsulat ng Japanese character. Damn, dude! Yun ang edge niya. Oh, yung ibang anak ni hindi naman natin sila nagko-comment lang naman tayo. Yung mga anak lang niya siyempre nag-aaral sa international school, mga Inglesero at Inglesera. Pero si Eman, nagmumushi-mushi. Oh, nag-uuhayo gozaimasu. Ang galing, Farma Moraga, bilib na bilib ako. Sabi ko, ang galing ng batang ito. Well, 5 years siya sa Japan, tinuruan talaga siya ng nanay niya. Yun yung edge niya at may future yung batang yon. At hindi naman ako nandito para awayin natin si Manny Pacquiao. Ang sinasabi lang natin dito, totoo. 'Di ba, nasayang yung formative years kasi nagpauto siya kay Jinky na wag i-honor yung anak niya. So, nag-suffer yung bata. Buti na lang may matinong na magulang na nagpalaki at hindi nagtanim ng sakit ng tanim ng galit yung bata, 'di ba? Yeah, nakakapagsalita siya ng, Japanese Cathy Fujihara kaya puwede kayong mag-usap. 'Yun lang yung sa akin. Kaya kayo may mga anak kayo ngayon, another Eman yung nag-suicide, 'di ba, yung anak ni Kim Atienza. Nakita niyo, sana natuto kayo dun sa storya ng mga buhay ng mga bata ngayon. Kaya kung may mga anak kayo ngayon, spend time with your children. Spend time, lalo na yung mga medyo bata-bata pa kumpara sa akin. Yung nag-abroad kayo tapos gimmick here, gimmick dito, ganyan-ganyan. Pagsisisihan niyo lahat 'yan. Ako no'n, kahit gumigimik ako bitbit ko yung mga anak ko. Gumigimik lang naman ako sa bahay ng kaibigan ko. Sa apartment niya nagluluto kami, umiinom din kami, yung anak ko nando'n kasi siyempre close friend ko 'yun. Classmate ko nung college, mababait talaga yung mga kaibigan ko siyempre. Kung kayo may mga anak, ngayong mga edad na 'to, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hanggang 15, 16, 17. Kahit hanggang 15, 'wag niyong pababayaan 'yan. 'Yan ang pinakadelikadong edad ng mga bata na kailangan ng tuto. Matuto kayo kay Kim Atienza na mas pinili nila yung career nilang mag-asawa kumpara sa tutukan yung kanilang mga anak. Kasi kung ako nun, may suicidal ideation na pala yung anak ko, nag-attempt na, hindi ko nalulubayan yan. Patience, patience, patience. Tayo, ang mga tao, talagang ipinanganak tayo na anytime pwede tayong mag-snap, pwede tayong magkasaltik sa problema, environment, pag-addictus, buti lang hindi tayo nag-a-addict. Meron talaga yan. Depende yan sa environment na ginagalawan mo. So kung meron kang anak na bata pa, i-prioritize mo. Huwag mong i-prioritize ang anuhan mo, ang mga kaletsihan mo sa yung kumbaga yung personal mo. Tsaka ka na gumimik kapag yung mga bata kaya nang lumaban sa buhay nila. Huwag niyong pababayaan kasi pagsisisihan niyo yan. I'm telling you. Pagsisisihan ninyo na akala niyo yung mga batang yan, pababaya-bayaan niyo, iiwan niyo lang kay lolo at kay lola, kay ate at kay kuya. Dito yan, kausapin niyo yung mga anak mo. How are you, anak? How's your feeling today, anak? May problema ka ba? May nararamdaman ka ba? Kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo sanay sa ganyan. Ako, hindi naman ako ginagano ng nanay ko. Walang ganon, hindi nga kami nagkikiss ng talagang very sweet noon. Yan ang mga kinalakihan natin eh. Yung sister ko lang, nagkikiss siya, ako hindi. Yakap-yakap din ako. How about us OFW? You, Novi Joy.
wala tayong magawa. Yan yung not real parusa, yun yung masakit sa atin. Parang ako din naging 'di ba, nawalay din ako sa mga anak ko. Ang sa akin lang kung kaya niyo, 'pag umuwi kayo sa Pilipinas, mga OFW, huwag kayo na magpasikat sa mga kaibigan. Ako hindi ako naggaganyan-ganyan, eh. 'Di ba, wag ka na magpasikat. Spend your time with your kids. Huwag yung magpapapiyesta ka, magpapalitsyon ka. Alam niyo ba ako, ang tagal ko sa Amerika, 'pag umuwi ako ng Pilipinas hindi ako nagpapalitsyon, kasi wala naman akong pera, eh. Ba't ako magpapakain sa isang barangay? May-meet lang ako ng iilang kaibigan na people that I love and people that, I want to be with. Hindi mo puwedeng kailangang pakainin ng buong barangay, pagkatapos niyan pakainin mo sisiraan ka pa, eh. Pinaghirapan mo yung pera mo, ipapangutang mo, magpa-party ka, no. Hindi ko yan naging kaugalian. Spend time with your kids. Kahit na yung mga anak niyo matitigas ang ulo, huwag kayong bibitaw. Totoo yan. I've met people, friends na may ganyang klaseng problema na yung isa mga bata nagsagot-sagot. Huwag kayo sumuko. Lagi niyong yakapin ang anak ninyo kahit na ayaw nila. Magpumilit kayo, magulang kayo, eh. Pag bata ang anak mo, 15 years old, kahit nga 17 years old below, tutukan mo yan. Lalo na ngayon, yung mga factors ngayon, ang dami. Ang daming factors na pwedeng mapariwara ang mga anak mo. Kaya you have to take care of your kids. At thank you, Dodong Manny, kasi in-honor mo na si Eman. Okay, sana yung mga iba pa, sabi ng mga nag-comment dito, i-honor mo na rin. Total marami ka ng pera. Di mo naman kaya ubusin yung 30 billion na yan. Tingnan mo, ito yung mga bahay doon magaganda na. Na-wash out na lang ng baha, di ba? Hindi mo dadala sa hukay. Give your kids money, money, money para naman ma-enjoy nila yung buhay nila. Di ba? Sabi ni Gosh na tinanggap na ba ni Jinky? Mukhang okay naman. I mean, wala na siya magawa. Wala na siya magawa, inunor na nga sa birth certificate, eh. Wala na magawa ang lola niyo. Sabi ni Kato B, kahit ngayong wala ng mommy ko, hinahanap-hanap ko pa rin ang lambing niya. Totoo yun palangga. Ako hinahanap-hanap ko yung lola ko, eh. Hinahanap ko yung lola ko, sabi sa akin, "Clarissa!" Sabi sa akin, "Claire!" Gano'n yung lola ko. "Nandiyan ka na naman sa puno ng mangga." Yeah, nakakamiss, alam niyo, 'di ba? So, 'yun lang ang ating puwedeng ma-share and I'm so happy that si Eman ay, in-honor na ni Manny Pacquiao at sana sabi nga ninyo, i-honor pa yung iba. Dami namang pera, eh, 'di ba? Bigyan mo lang 'yan ng mga regalo mga bata ng bahay, para magkaroon ng shelter. Gano'n 'yan, Diyos ko, 30 billion, 10 billion, laki-laking pera niyan.